Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-229 na kabanata. Ang leksyon na kanilang natutunan. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nakita ng kanilang mga mata. Tinalo ng 4 na dalagita ang 3 boksingero. Ilang segundo ang lumipas bago nakapag-react ang mga tao, at nagsimula silang sumigaw ng papuri at paghanga. Hindi ka panipaniwala, wika ng isang lalaki. Ang 4 na babaeng iyon ay tinalo ang malalaking lalaki, dagdag pa ng kaibigan nito. Gayunpaman ang 4 na babae ay hindi nakinig sa papuri ng mga tao. Baliwala ito sa kanila. Lumapit sila sa 3 natatakot na lalaki. Naniniwala ang mga boksingero na hindi ordinaryong tao, ang mga dalagita. May kakaibang hindi katanggap-tanggap sa mga ito. Ang 3 lalaki ay nagmadali itaas ang kanilang mga kamay, at nagmakaawa sa takot. Pakiusap, tumigil na kayo, susuko na kami. Ang mga manonood ay lumapit at sinigawan ang mga boksingero. Ang crowd ay sobrang excited, at lahat ay nagmadaling lumapit sa 3 lalaki, sinisigawan ang mga ito. Ang mga dalagita ay naiipit sa gitna ng crowd. Pagkatapos ng laban ay may nagsalita. Kayong lahat, magbigay kayo ng daan. Huwag niyong patayin ang 3 talunan. Ang mga tao ay unti-unting naghiwalay, upang makita ang 3 boksingero. Ang bawat isa ay nakahiga, at nakatiklop na parang mga asong gala. Ang kanilang mga damit ay puno ng footprints mula sa mga sipa ng mga tao. Ang lalaking nagtakip sa bibig ni Filipa, ay may malaking bukol sa ulo. Sinabi ng 4 na babae, "Hindi niyo iginalang si Mr. Alex, ngayon ay humingi kayo kaagad ng paumanhin sa kanya, at magmakaawa sa kanyang pagpapatawad." Ang mga tao ay tumingin kay Alex, narinig nila na kausap nila ito kanina, at alam na ito ang tinutukoy na Mr. Alex. Ang mga tao ay tumingin dito ng may paggalang at takot, ang iba naman ay naiinggit. Ang 4 na dalagita ay may kahanga-hangang lakas, at magaganda, pagkatapos ay tinitingala ang binatang ito. Nagtataka sila kung sino si Alex, at ano ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, upang ituring na nakatataas ng 4 na babae. Ang 3 lalaki na nakahiga, ay hindi naiintindihan ang mga sinabi ng 4 na babae, kaya may nagsalin sa wika ng Spanish para sa kanila. Nang marinig ng 3 lalaki ang ibig sabihin, mabilis silang bumangon, at lumungod sa harapan ni Alex, at nagmakaawa sa salitang Spanish. "Mr. Alex, pasensya na at na-offend namin ang kaibigan mo, pakiusap patawarin mo kami." Wika ng isa. "Baliwala kami kung ikukumpara sa iyo," dagdag pa ng isa. "Mr. Alex, nagkamali kami, patawarin mo kami," wika ng pangatlo. Nalaman na ni Alex kay Filipo kung sino ang 3 boksingero, at ang mga sinabi nito sa kanya. Nagalit si Alex sa mga ito. Gayunpaman sila ay nabugbog na, at nagdurusa sa pag-iisip kung paano sila naturuan ng leksyon, na hindi nila makakalimutan. Tumingin si Alex kay Filipa at nagtanong, "Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin sa mga ito?" Si Filipa ay napanatag na at sumagot. Nabugbog na sila ng husto, kaya hindi na kailangan saktan pa muli, pero ayaw kung maglakad pa sila sa paligid at mangabala ng ibang tao. Kailangan may gawin silang kahit ano. Narinig ng lahat ang sinabi ni Filipa, at nagsimulang mag-isip ng idea. Sa wakas isang tao ang sumigaw sa 3 lalaki, at sinabi na kailangan nilang matutong kumanta. Ang lahat ay inilabas ang kanilang cellphone at naghanap ng kanta, na nasa mataas na ranking. Ang bagong awitin ni Ariana Grande ang paborito ng mga tao. Sinabi ng mga boksingero na hindi pa nila naririnig ito. "Huwag kayong mag-alala, patutugtugin namin ito hanggang makabisado nyo," sigaw ng isang tao mula sa crowd. "Maaari nila itong kantahin para sa atin," pagsang-ayon ng isang tao. "Tama, kumanta kayo, gumawa kayo ng kaaya-aya at huminto sa pang-aabala sa mga tao." Ang ilang mga tao, ay pinarinig ang kanta sa 3 lalaki mula sa kanilang cellphone. Dahil sa takot na mabugbog muli, ang 3 lalaki ay hindi naglakas loob, nanatiling nakaluhod at sinubukan aralin ang kanta. Sa wakas ay natuto, at kanila itong kinanta. Biglang may sumigaw mula sa likuran. May isang nagaganap na away malapit dito. Tumingin si Alex at Filipa at nakita ang isang komosyon sa kabilang gilid ng square. Naglakad sila patungo roon.
Sa gitna ng palibot na tao, isang katamtamang gulang na Amerikanong lalaki ang kaharap ang 5 banyagang atleta. Ang lahat ay lagpas 6-footer ang taas. Si Alex ay nakinig sa mga komento sa paligid, at sinubukan isipin kung ano ang nangyari. Mukhang ang 5 lalaki ay French basketball player, at sila ay nanghaharas ng mga babae, mula sa American Olympic Squad. Ang 2 spectators ay nadiscover ang mga ito, at sinubukan pigilan. Nakita ni Alex ang isang lalaki na kalmadong nakatayo sa gitna ng crowd, at pinapanood ang mangyayari. Ang 5 atleta na Francis ay galit at nagsasalita sa kanilang lengguwahe. Isang lalaki ang nagpakita at hindi natatakot sa 5 lalaki. Tumayo ito sa harapan ng 5 at ngumiti. Sinabi ng may pangungutya, "Mga mababang uri. Sisiguraduhin ko na magsisisi kayo kung gaano kayo katahimik ngayong araw." Bagaman hindi naiintindihan ng mga ito ang sinasabi ng lalaki, alam ng mga atleta na minamaliit sila nito, at sila ay sobrang nagalit. Pinaligiran nila ito, at handang suntukin. Sila ay maskulado at malakas na atleta, na may suntok na katulad ng isang sandbag. Ang lahat ay nanonood at natatakot para sa lalaki, na baka mapatay ito sa goaltee. Biglang tumalon ng ilang yarda ang lalaki sa hangin, at ang suntok nito ay tumama sa kawalan. Mula sa hangin, sinipa ng lalaki ito sa mukha, at bumagsak sa lupa. Nakakabilib, wika ni Alex, ang kanyang martial arts skill ay kahanga-hanga. Ang lalaki ay gumagamit ng ordinaryong karate moves, pero ang 5 lalaki ay hindi kayang depensahan ang kanilang sarili. Sa loob ng 3 minuto, tinalo niya ang mga ito. Ang mga tao ay nag-cheer at nagpalakpakan, dahil sa nagawa nito. Mapagpakumbaba nang ngumiti ang lalaki at tumingin sa 5 lalaki na nakaluhod, na nagmamakaawa na tumigil na. Ang 4 na taong nailigtas ay lumapit upang magpasalamat. Tumango lang ang lalaki na parang walang nangyari na espesyal. Ang lalaki ay lumapit sa lalaking nakatayo sa kanyang likuran, at mayabang na sinabi, "Ang mga kalaban ay walang kwenta, akala ko, kahit papaano ay may pagtataanggol nila ang kanilang sarili." Ang kaibigan nito ay tumingin at sumagot, "Tandaan mo ang mga taong ito ay naglalaro lang ng mga basketball, syempre, hindi nila matatalo ang iyong martial arts. Pero kailangan mong kontrolin ang init ng iyong ulo. Nagpunta tayo dito sa Washington DC upang umattend sa kasal ni Leona Marvel pero patuloy ka pa rin nakikipag-away." Ang 2 lalaki ay kilala bilang martial arts expert. Si Damian North, at Rick Busy. Kung hindi dahil sa katotohanan na gusto nating magtrabaho sa Marvel family. Walang dahilan upang magaksaya tayo ng oras sa pagpunta sa Washington DC. Siyempre isa sila sa pinakamayaman na pamilya sa syudad. Kung makakapagtrabaho tayo sa kanila, ang gastos sa ating biyahe ay karapat-dapat. Pagkatapos ng lahat, mayroon din silang Eagle Security sa kasal, at alam mo kung sino ang mga nasa security team. Tama ba? Sumagot si Rick. Kahit hindi siya kasama ng mga ito, ang mga Eagle Security Agent ay mas malakas ng 100 beses, kaysa sa mga ordinaryong bodyguard. Kahit hindi tanggapin ang kanilang alok, ang Marvel family kasama pa rin sila, kaya hindi tayo pwedeng maging greedy. Kailangan din nating mag-ingat at hindi makabangga ang Marvel family, umiling si Damian na may kaunting ngiti at sinabi. Sa palagay ko ay naturuan na natin ng leksyon ang mga basketball player. Mayroong sikat na bar sa Lexington Road. Pumunta tayo doon ngayon at uminom. Si Rick ay nagbigay ng paalam na suntok sa mukha, at siya kasama si Damian ay naglakad palayo. Sinabi ni Celeste ang 2 lalaki ay may pambihirang kakayahan. Medyo malapit sila sa atin. Gusto kong hamunin sila upang makalaban, at makita kung kaya natin silang matalo. Pinapik ni Kalisto ang balikat nito at sinabi na nakangiti. Sigurado mananalo tayo. Sila ay mga lalaki at nasa katamtamang edad. Tayo ay mas bata at mas maliksi. Sigurado ako na makakatagpo tayo ng mas karapat-dapat na kalaban kaysa sa kanila. Tumango si Celine at Luna bilang pagsang-ayon. Tumingin si Celeste kay Alex at sinabi, "Hindi mahalaga kung gaano pa kataas ang kakayahan at lakas nila, wala silang laban kay Mr. Alex. Kaya niyang talunin ito sa isang kamay lang." Umiling si Alex at sinabi, "Sa mga mata nyo, ako ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, pero ang katotohanan, kayong 3 ay kaya akong talunin."
Ang 4 na babae ay tinakpan ang kanilang bibig at nanggigil. Naniniwala pa rin sila na si Alex ay isang tao na dapat tingalain, at mayroon pinakamataas na martial arts skill. Ilang minuto ang nakalipas, ang mga pulis ay dumating, at inaresto ang 5 lalaki. Ang mga tao ay nagsimulang mag-alisan. Nang gabing iyon inimbitahan ni Alex si Filipa at ang 4 na Moon Maiden sa isang barbecue stall. Sa sumunod na gabi, si Alex ay nasa kanyang kwarto, at nakatanggap ng mensahe mula sa babae. Siya ay patungo na sa kanyang kama, nang makatanggap ng tawag mula kay Nelly. Siya ay sobrang saya na marinig ang boses nito at sagutin ang tawag. Sinabi nito, Alex ang sultan at ako ay na-cremate na ang labi ng reyna, nitong umaga. Siya ay uuwi na kinabukasan. At bago siya umalis gusto niyang makausap ka. Mayroon siyang salo-salo bukas sa Continental Hotel para sa mga importanteng tao sa Washington, D.C. Inimbitahan ka niya at kailangan mong pumunta. Ang araw na iyon ang cremation ng reyna ng Brunei. Si Nelly ay umiyak ng ilang oras, at ang kanyang boses ay naging garalgal. Nararamdaman ni Alex ang kirot sa puso nito, at tinanong niya ito. Nelly, okay ka lang ba? Maayos lang ako, sagot nito. Pero hindi niya mapigilan ang paghitbit, habang sinasabi kay Alex ang mga mensahe. Ang reyna ay isang mabuting kaibigan at namimiss ko na siya. Desperado ako na makita at may akap siya muli. Si Alex ay sobrang nag-alala para sa kanyang kaibigan at sinubukan niyang aliwin ito. Nelly, nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong kaibigan. Alam ko na nasasaktan ka, pero hindi niya gusto na maramdaman mo ang ganyan. Gusto niyang ipagpatuloy mo ang iyong buhay, at tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Hindi ba sinabi ng sultan na aalagaan ka niya at poprotektahan? Si Nelly ay tumigil sa pag-iyak, at nagtanong ng mahina. Iniisip mo ba talaga na poprotektahan niya ako? Seryosong sinabi ni Alex. Oo naman. Ika-230 na kabanata. Ang special guest ng sultan. Sa sumunod na araw, alas 6 ng gabi, iniwan ni Alex ang mga babae sa bilya at tumawag ng taxi, patungo sa Continental Hotel. Nang dumating siya, napansin niya ang mga mamahaling sasakyan na nakapark sa harapan ng hotel. Ang mga taong pumapasok sa hotel ay nakasuot ng elegante, na mamahaling damit, at mga tuxedo. Naglakad siya papasok sa hotel, at sumakay sa elevator patungo sa 8th floor. Nang makalabas siya ng elevator, ang waiter ay pinahinto siya. Tumingin ito kay Alex at tinanong, Sir, may imbitasyon po ba kayo? Sa isip ni Alex, imbitasyon, anong mayroon? Kumamat siya sa ulo. Walang pasensya na sinabi ng waiter. Kung wala kang invitation letter, pakiusap lumabas ka na sa hotel. Maraming salamat sa iyong kooperasyon. Si Alex ay nabalisa at sinabi, Inimbitahan ako na pumunta dito, pero sa pamamagitan ng tawag sa cellphone. Wala akong alam na kahit ano tungkol sa invitation letter. Dito ba gaganapin ang salo-salo ng sultan ng Brunei? Nakangisi na sinabi ng waiter. Oo, ang sultan ng Brunei ay nirentahan ang buong 8th floor. Ngayon gabi ay lilibangin namin ang lahat ng importanteng pamilya sa Washington, D.C. Lahat sila ay nakatanggap ng invitation letter, at ang mga tao nila ay may special requests na hindi namin pwede papasukin ang kahit sino na walang imbitasyon. Hindi ko alam kung bakit ka nandito, pero hindi kita maaaring papasukin. Pakiusap umalis ka na, kung hindi ay tatawag ako ng security, upang paalisin ka. Bumukas muli ang elevator, isang matabang lalaki ang lumabas. Mayroong siyang imbitasyon sa kanyang kamay. Pagkatapos tingnan ng waiter, nagbow ito sa lalaki, at sinabi, Welcome po sir. Dito po ang daan, ang sultan ng Brunei ay winelcome kayo. Proud na ngumiti ang lalaki. Nang makita niya si Alex, tumingin ito ng may pang-aalikusta at sinabi, Paano ang isang mahirap na tol-unang ito ay pinayagan makapasok? Paano kung makita ng mga tauhan ng Brunei ang lalaking ito na kasama sa bulwagan ng sultan? Ito ay makakaapekto ng hindi maganda sa bansang Brunei at sa ating bansa. Kaya ba ng hotel niyo na magkaroon ng skandal kagaya nito? Paalisin mo kaagad ang lalaking ito ngayon. Opo, syempre naman, nagmamadaling tugon ng waiter. Binuksan nito ang elevator, galit na tumingin kay Alex at sinabi, Kailangan mo nang umalis ngayon. Nakita muna na naiinis ang aming bisita. Ngayon umalis ka na.
Masasabi ko sa pananamit mo na hindi mo kaya ang halaga ng aming hotel. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok ng palihim pero kailangan mo nang umalis. Tumingin si Alex sa waiter, lumayo mula sa elevator, inilabas ang kanyang cellphone at tumawag kay Nelly. Nang makita at mapagtanto ng waiter na hindi siya aalis, lumapit ito sa kanya handang bitbitin, at itulak sa loob ng elevator. Iniharang ni Alex ang kamay niya, pero aksidenteng tinamaan niya ito sa dibdib. Ang waiter ay napaatras, at kinapa ang kanyang dibdib. Itinuro niya si Alex at sinabi, "Magaling, ngayon ay sinaktan mo ako. Pwede na ako tumawag ng security guard upang palabasin ka." Sinagot ni Nelly ang cellphone, at tinanong siya ni Alex. "Nelly, nasaan ka na? Wala akong imbitasyon at ang hotel ay tumanggi na papasukin ako." Sinabi ni Nelly. "Ang sultan ay nasa guest house pa kung saan siya nananatili, pero hindi magtatagal kami ay darating na. Huwag kang mag-alala, tatawag ako sa hotel at sasabihan ang manager na papasukin ka." "Okay, maraming salamat," sagot ni Alex, at tinapos na ang tawag. Ngumisi ang waiter at sinabi, "Pinilit mo pa rin magpanggap na imbotado ka sa hapunan. Sino ang kinausap mo? Ang sultan. Hindi mo alam kung gaano ka nakakatawa. Tumawag ako ng security. Parating na sila dito at itatapon ka sa labas." Nang sandaling iyon, ang hotel manager ay dumating. Nakatanggap siya ng tawag mula sa sultan ng Brunei, nagrereklamo na ang isang importanteng bisita ay ayaw papasukin sa labas ng dining hall. Sinabihan niya ito na resolbahin agad ng mabilis. Ang manager ay lumapit kay Alex at nagtanong, "Ikaw ba si Alex?" Tumango si Alex at sinabi ng may ngiti, "Oo, ako." Nagmamadaling sinabi ng waiter, "Sir, ang lalaking ito ay walang invitation letters. Nang sinabi ko na umalis na siya, sinaktan niya ako. Tumawag na ako ng security guard, at parating na sila, upang palabasin siya." Ang waiter ay tumingin kay Alex na naiinis. Nang marinig ng manager ang sinabi ng waiter, ang mukha nito ay naging balisa. Maliwanag, ito ang tao na sinasabi ng sultan ng Brunei, tungkol sa kanyang tawag. Malamang na siya ay sobrang importante. Sa isip niya, ang tangang waiter ay mayabang siyang pinagsalitaan, at tumawag pa ng security guard upang palabasin. Kapag nalaman ng sultan na itinrato ng hotel nila ang kanyang bisita ng ganito, masisira sila. Ang manager ay nagbigay ng matalim na tingin sa waiter at sinabi, "Si Alex ang bukod tanging na bisita ng sultan ng Brunei. Ang lakas ng loob mo pagsalitaan siya ng ganoon, tumawag ka pa ng security para itapon siya sa labas." Ang waiter ay tumingin sa manager nang nagtataka. Nang marinig niya na si Alex ay bisita ng sultan, ang kanyang puso ay halos lumuwa sa kanyang lalamunan. Humingi ka kaagad ng tawad sa kanya. "Opo." Ang waiter ay tumingin kay Alex, nagbow at sinabi, "Sir, pakiusap tanggapin niyo ang aking paumanhin. Pasensya na, nagkamali ako, patawarin mo ako." Nang dumating ang mga ilang security guard, itinuro ng manager ang waiter at sinabi, "Alisin niyo siya sa paningin ko. Dalhin niyo siya sa financial department, upang ayusin ang dapat bayaran sa kanyang sweldo, at siguruhin na aalis na siya. Sabihin sa HR team, na magsimulang maghanap ng papalit sa kanyang posisyon." Bagaman ang pagkakamali ng waiter ay kauna-unawa, naramdaman ng manager na wala siyang pagpipilian kundi paalisin upang maprotektahan ang reputasyon ng hotel. "Huwag po sir, bigyan niyo pa ako ng isang chance." Ang waiter ay malapit nang umiyak. Wala siyang magawa at alam niya ang kanyang pagkakamali. Kung mayroon lang sana siya na mas mabuting ugali, hindi ito mangyayari. Ngumiti si Alex at sinabi sa manager, "Sa palagay ko ay alam na niya ang kanyang nagawa, at nagsisisi. Bakit hindi niyo siya patawarin ngayon?" Sumagot ang manager, "Kung masaya po kayo na patawarin siya, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon." Ang waiter ay sobrang natuwa at excited na nakipagkamay kay Alex. Sinabi nito, "Hindi ko uulitin pa muli ang aking mga masamang nagawa, maraming salamat po sir." Tumango si Alex sa manager at sumamang naglakad papasok sa dining room. May 10 bilog na lamesa ang kabuuan at isang entablado sa harapan. Marami ng tao ang nandoon. Ang lahat ay kabilang sa 20 mayayamang pamilya sa Washington, D.C. Kalmadong nakahanap si Alex ng upuan at naupo.
Nakita niya si Colin Patterson at Jason Morley, pero hindi siya napansin ng mga ito. Si Colin at Jason ay umiinom at nakikipag-usap sa kanilang mga kapantay. Sinabi ni Colin bagaman maliit na bansa ang Brunei, maraming pera doon. Mukhang ang sultan ay gustong pag-usapan ang tungkol sa $5 billion na investment project. Isa itong malaking pakikipagkasundo at nakakamangha na oportunidad para sa lahat ng nandito na involved. Ang katotohanan, ang sultan ng Brunei ay nagpunta sa Amerika upang manood ng Olympic Games pero naghahanap din siya ng investment para sa isang proyekto. Sa proseso ng pagdedesisyon kung saan mag-i-invest sa Washington o New York. Ang kanyang team ay umubos ng 10 araw na pakikipagnegosyo sa gobyerno ng Washington at sa top 20 wealthy family ng DC. Plano niyang umalis sa Amerika sa susunod na araw, at hindi pa rin nakakapagdesisyon kung saan i-invest ang kanyang pera. Sinabi ng isang mayaman na lalaki. Ang sultan ay mag-i-invest sa Washington o sa New York ng $5 billion pero hindi pa siya nakakapagdesisyon. Kukumbinsihin natin siya na sa Washington mag-invest. Sinampal ni Jason ang balikat ng lalaki at nakangiting sinabi. Ano ang ipinag-aalala mo tungkol dito? Ang sultan ay inimbitahan tayong lahat dito ngayong gabi, kaya siguradong nakapag-isip na siya. Kung hindi siya mag-i-invest sa DC, ano ang punto kung bakit niya inipon tayong lahat dito sa party? Ang mga tao sa paligid niya ay sumang-ayon na ang sultan ay nakapagdesisyon na i-invest ang kanyang pera sa Washington. Tama, isa pa, ay kung sa New York doon gaganapin ang party. Kapag ang pera ay naideposito na, mas lalo tayong magiging mayaman. Lahat tayo ay makakakuha ng malaking profit. Tumingin si Colin sa mga taong nakatayo sa paligid malapit sa kanya, at nag-aalangan na nagtanong. May nakakita na ba sa inyo kay David Drake? Ang Drake family ay palaging involved sa mga importanteng business deal pero hindi ko pa siya nakikita. Hindi ba siya pupunta? Ang papa ni David ay nandito, pero si David ay hindi pupunta, mukha siyang may sakit. Ang iba ay nabigla. Ang katotohanan si David ay walang sakit. Natatakot siyang makita ang sultan ng Brunei, pagkatapos ng nagawa niya na pag-aakusa kay Sora sa Tinsdale Hotel. Si Alex ay pinapanood si Colin na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, nang makarinig siya ng tumatawag sa kanyang pangalan. Alex, anong ginagawa mo dito? Lumingon siya at nakita si Gordon. Nang magsalita si Gordon, ang lahat ay napatingin kay Alex. Si Colin at Jason ay na-surprise nang makita siya na naroon. Naglakad ito patungo sa kanya. Alex, paano ka nakapasok dito? Ang 20 nangungunang pamilya sa Washington DC lang ang imbitado. Kumuslit ka ba? Mayabang na tanong ni Colin. Inimbitahan ako, anong problema mo, sagot ni Alex. Oo, naniniwala ako, syempre inimbitahan ka, sarkastikong sagot nito. Ang lalaking nakatayo sa malapit ay narinig sila. Sino siya? Tingnan niyo ang kanyang suot. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Paano ang isang katulad niya ay naimbitahan sa salo-salo ng sultan? Sinabi ni Colin sa lahat. Bagaman hindi siya mula sa mayamang pamilya katulad natin, siya rin ay estudyante ng Richmond University. At siya ay nag-donate ng €1.5 milyon sa paaralan, noong nakaraang buwan. Walang naniniwala na ang taon-unang ito ay makakaya na mag-donate ng sobra-sobrang pera. Nagsimula nilang isipin na baka hindi siya isang mahirap kundi mula sa isang middle class na pamilya. Pero nang makita nila ang pagngisi ni Colin, alam nilang lahat na hindi ito ang kaso. Sinabi ni Colin. Sa totoo lang nagbenta siya ng pancake sa kalsada noong summer vacation. Ang isang babae ay naawa sa kanya at binigyan siya ng €1.5 milyon. Nakaramdam siya ng guilty at ibinigay ito sa paaralan. Nang marinig ito ng iba, lahat sila ay tumawa. Sinabi ng isa, so isa pala siyang pancake seller. Tumawa pa muli ang isa. Ang lalaking ito ay baliw. Hindi nakakapagtaka na pumunta siya dito upang makakilala ng mayayamang tao. Umaasa na may maawa sa kanya at bigyan siya ng pera. Hindi ka panipaniwala. Sinabi ni Jason sa malakas na boses. Malamang ito ay totoo. Kilala ko ang lalaking ito. Mag-ingat kayo sa kanya, siya ay matalinong manloloko. Nagpatuloy pa ito, naalala niyo ba ang Olympic Games opening ceremony? Ang pinakamahal na Ferrari ay nagpunta sa square sa harapan ng stadium.
Ito ay nasa lahat ng balita. Nandoon ako ng araw na iyon at nakita ang Ferrari. Ito ay hindi kapani-paniwalang sasakyan na may advanced technology sa mundo. Ang lalaking ito ay nagawang mapasindi ang makina at inutusan ng walang asal. Tumingin siya kay Alex at sinabi, ang talunan ay talunan. Alam mo na dapat ito ngayon. Dapat mong matutuhan ang iyong lugar at huwag subukan ang mga bagay na hindi sa iyo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.